Sa paglapit pa ng araw ng eleksyon, mas naging talamak ang mga report patungkol sa mga individual na nagpapanggap bilang kawani ng Commission on Elections sa COMELEC. Nito lamang nasa kote ng National Bureau of Investigation o NBI ang 6 na individual na nagpapakilalang kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon sa halagang 30 million pesos. Nagbabalik si Criza Lopez para sa report. Konting araw na lamang ang iniintay ng mga Pilipino para iboto ang kanilang mga napiling kandidato. Mas maraming ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas ang mahigpit na nagbabantay sa papalapit na National and Local Election 2025. Ngayong araw, inaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na individual na nagpapanggap bilang tauhan ng Commission on Election at sinasabing kaya nitong manipulahin ang resulta ng eleksyon sa halagang 30 million pesos. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, lumapit ang mga individual na ito kay Iba Zambales mayoral aspirant Attorney Jerry Montefalcon para alukin ng serbisyo. Nagplano ang NBI ng entrapment operation para mahuli ang mga nanloloko na umano'y may koneksyon sa COMELEC. So, nanghingi siya, negotiation, nanghingi sila ng 15 million down payment. So, last night, ayun, nakasundo sila, they will meet at Seda Hotel in Quezon City para ibigay yung 15 million initial payment. Nagpapakilala sila na they have connection or sa COMELEC. Humingi na rin ng tulong sa COMELEC ang NBI para maberipika ang identidad ng mga individual kung may katotohanan ang sinabing pahayag ng mga ito. Agad naman na pinasinungalingan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang pahayag na empleyado ang mga ito na IT expert ng COMELEC. Anya, walang katotohanan ang mga tinura ng 6 na individual. Giit ni Director Santiago na lumalabas na si Chody Abalos Almasan at Sherilyn Adriano ang leader ng Modus. Batay sa Modus, lumapit at nagbigay ng calling card ang grupo kay Attorney Montefalcon para makontak sila. Yung aking jingle na umiikot, in-stop ni Abalos yung driver ko at ibinigay yung number. At ibinigay sa akin ng driver ko at sabi, galing daw sa kay Abalos na pamangkin siya yung senator na tumatakbo at apo siya nung dating chairman. At pinasabi sa akin, kontakin siya at kung interesado ako na makasiguro ako ng panalo. So doon nagsimula yung aming text messages. Ngunit sa paano nga bang paraan kayang mamanipula ang resulta ng botohan? May isang app umano ang grupo sa cellphone na kayang takpan, manipulahin at i-rig ang soft copy sa counting machine. Ito, anyone from NBI? Yes, Attorney. Yes. Good morning. According to Ralph Salas, who is behind us, meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. And when I asked him kung papaano naman ang hard copies, ang sabi niya, may nakahanda daw sila na about 80,000 copies of blank ballots na ipapalit nila sa Tuesday or Wednesday kapag naibigay na yung balance na 15 million to make up 30 million pesos. Kung sakaling natuloy ang palitan ng pera, otomatikong idedeklara si Attorney Montefalcon bilang alkalde sa Lunes. Ngunit kung aapela ang kalaban sa resulta ng botohan, ay mayroon na rin umanong nakahandang shaded ballots na ipapalit sa araw ng Martes sa oras na ibigay ang natitirang 15 million na balance. Ayon kay Attorney Jeremy Lotok ng Cybercrime Division, may potensyal na mamanipula ang resulta sa pamamagitan ng cellphone. Dahil sa banta na ito, isusumite ng Cybercrime Division ang nakumpiskang cellphone sa forensic para dumaan sa pagsusuri ang aplikasyon at masukat ang kakayahan nito na manipulahin ang resulta. May be possible on that regard. So ang gagawin po namin, yung na-seize namin na
mobile phone, i-undergo namin sa forensics, i-check namin yung allegation ng application, kung ano ang capability at functionality nito. And then we will be issuing the final report through the director whether or not may capability nga itong mobile phone na ina-allege ng ating nahuli. Tiniyak naman ni Director Santiago na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa panguhuli ng mga individual o grupo na nagtatangkang guluhin ang eleksyon. Binigyang diin ni Santiago na kasunduan sa COMELEC na tutulong sila para magarantiyahan ang payapa at tahimik na eleksyon. Para sa Hero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.